Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong mga diskaya na nagtampo na sa ICI. Bakit daw po? Akala kasi po nila safe na sila kapag ka naging state witness. Kaya lang, ang mangyayari dito ay sabi nga ng Kalabaw na to, ni Bao Kalabaw, nationwide kayong corrupt. Asa pa ba kayo na maging kwalipikado? Kasi isa nga, di ba, nangyari dito, kung bakit ba naman din kasi sa kadaldalan po nito ni Babe Singson, nagsalita sa interview with Karen. Alam mo naman si Karen Di ba si Karen yung nag-interview sa kanya, na sinabi niya na wala pa kaming napupusuan na i-recommendang maging state witness. Ayun, nagtampo na ho etong mga diskaya. Basically, they explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the Commission as state witness. And they also cited a supposed interview by Ms. Karen Davila with Commissioner Babe Singson when the issue of the Commission recommending a state witness was discussed. So, as far as they're concerned, I believe that they said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take, yung sa kanyang opinion na as of now, he sees no witness or no person who may be recommended by the Commission as state witness. However, I believe Ayun. Pero nilinaw ni Babe Singson later on na yun ay sa kanya lang. Ang tanong ngayon ito, tama ba yun na silang mga nag-i-investigate na ganyan, very sensitive issues, tama ba yun na maglalabas sila ng kanilang opinion? Ito yung isa ng akin lang. Siyempre para sa akin hindi Hindi. Bakit? Nagiging bias ang dating. Lalo na, di ba, merong mga hopeful na mapasama sa Witness Protection Program. Tragis, ayaw na nga nilang sa publiko yung hearing. Na dapat nakapubliko yan. Total, hindi naman makakaepal yung mga politiko dyan Kasi hindi naman invited, hindi katulad nung sa Senado na, Mr. Chair, imbitahin po natin si Saldico na nasa buwan. Imbitahin natin si Martin Romualdez. Wala hong makakaganon dyan Kung sino yung gusto nilang i-invite, base roon sa takbo ng mga responses ng mga iniimbestigahan nila, yung mga nababanggit, di ba? Yun ang kanilang ipinapatawag. Tapos, titignan nila kung meron bang violation, meron bang sapat na ebidensya. Kasi sila evidence-based sila. Hindi yung assumption na hindi pwedeng hindi ka kumita doon. Sabi na ganito, kumita ka doon. Di ba? That claim has to be provided with corroborating circumstances. Di ba? Anak ng baka. Para sa hindi po dapat kasi nagsabi ng ganon si Babe Singson. Pwede naman mag-interview. Ano na nangyayari? I-update ang taong bayan. Pagdating sa ganyang situation, dapat sinabi niya, sorry, hindi mo na ako makakapagbigay because makaka-apekto yan sa takbo ng investigasyon. At nangyari nga di ba nakaka-apekto? Ngayon, nanahimik na yung mga diskaya. However, nakapaglabas na sila ng mga pangalan Nakapagsabi na sila So sabi ng gagamitin po namin ito. Itong mga inilabas na nila. Itong mga sinabi na nila. Diba? Sabi nga rito, tinitingnan rin kasi rito, sino ba yung pinoprotektahan nila? Sabi nga nila Boying. Diba? Tanong kay Boying, sino pinoprotektahan? At etong si Boying naman, talagang diretsuhang sinabi niya eto, pinoprotektahan daw pala ng mga diskaya ay si Senator Bongo. Ito yung tungkol dun sa CLTG. And then, ganun din, possibly rin ang mga na pinoprotektahan ng mga diskaya yung mga Villars. Now, ang tanong ito, bakit naisip na ng mga diskaya na
ayaw na naming makipag-cooperate. Kasi dapat mas lalo po silang magpipilit. Di ba? They would exert extra mile, extra effort to convince, di ba? To win the hearts of the ICI Commission. Para i-recommenda kami. I-recommenda sila para maging state witness. Dapat ganun po yung naging reaction nila, di ba? Nang malaman nila na wala pa pala kayong napipisil na maging state witness. O may kulang pa pala kami. Ano ba yung kulang niya namin? Sabihin nyo, dapat po ganun What do you think, mga kapatid? Why they come up with this idea of non-cooperation with the ICI? Ano po ba sa palagay ninyo? Again, comment sa tingin nyo ho. Okay. Sabi, their expectation were not met, kaya di tumuloy sa tell-all, naging selective approach na lang, may nagbi-brainwash sa kanila. Yan ang gusto ko tumbukin. Sa aking palagay, merong nagbi-brainwash sa kanila na hanggang dito lang yung inyong sasabihin, wag na ninyong dagdagan, then it's kasi kapag ganito po yan kapag sila po ay nagsabi, nagpilit na makasama sa Witness Protection Program, hindi ho ba ang gustong mangyari nito ni Boying ay aside from tell-all ay restitution. So pagka nagkaroon po ng restitution, early restitution na tinututulang mahigpit ni Marcoleta, ano mangyayari? Kinakailangan ng mga diskaya na makipag-cooperate, makipag-agreement dito sa DOJ na ganito yung halaga na aming ibabalik kapalit ng aming immunity from suit. Diba? Hindi na kami makakasuhan, malaya kami, maalagaan namin mga anak namin, pero yung bilyones na napakinabangan namin mula sa mga binalahura na mga politiko, kasabwat kami, ibabalik namin. So, kung magdidemandahan dahil ayaw nila makipag-cooperate, mauuwi po ito sa demandahan. Makukulong sila. Diba? Ang hirap po noon. Sa isang magulang, iisipin mo yung mga 4 mong anak na may ADHD, iiwanan mo sa bahay, makukulong kayo. Sino mag-aalaga? Naka-freeze pa yung mga assets ninyo. So, anong pag-asa? Anong alternative ang nasa isip nila? Para tuhakin itong napakabigat na desisyon na non-cooperative. Kung ito nga si Bryce naiiyak na ron sa Senado Di ba? Talaga nga, tell-all na ko talaga kami, grupo nila. Sabihin na namin ng lahat, magsusuli kami. Sabi ni Tina Sales, feeling important, pwede rin. Pero may mas malalim po ako nakikita dyan. Type 1, kung gusto nyong malaman. Ibubuking ko ngayon sa inyo kung bakit po sila nauwi sa ganyang klase ng pagmamatigas ngayon. That's something like Vizcaya versus the DOJ and the ICI, take it or leave it. Okay. Ito po yan. They would rather support or fund the destabilization of the Marcos administration. At pagka nawala na si Marcos, papalit si Sara. At ang kanilang narrative ngayon, itong mga to, these are just political noise para pagtakpan yung totoong problema ng bayan. At sino po yung tinuturo nilang promotor ng korupsyon sa DPWH? Sino? Si Marcos, si PBBM, at saka itong si Martin Romualdez, ginamit lang si Saldico. That is the DDS narrative. At pagka nawala si Marcos, si PBBM, papalit si Sara. Abolish ang ICI. Hindi naman batas yan ang nagtaguyod ng ICI. Diba? And then, start all over again. Pero, ang
gagawin nila, babalik sila ron sa dati nilang tinutumbok na binabanggit ni Bongo, na binabanggit ni JB, na nandun na tayo eh. Ano yung tinutumbok nila ron? Yung tinutumbok ng Blue Ribbon former chairman Marcoleta, si Marcos at saka si Romualdez, in connivance with Saldico, ang punot dulo ng korupsyon. Silang makukulong lahat ng mga nakasabwat ng mga corrupt na mga government officials sa mga mambabatas na nagsagawa ng illegal insertions, absuelto na po silang lahat. Bakit? Kasi na-brainwash ang Pilipino, ito yung mga corrupt. Yung mga mambabatas and contractors, they were just simply small fries. Tumbokin natin ang pinaka mataas. Ganon ang ganon po yung gusto nilang mangyari. To save also the Dutertes. Okay? Yun po yun. Oh. Now, tingnan nyo to ha. Yung kahapon na nag-usap kami. Nag-withdraw. Reaction ni Vince. Hindi ko alam kung nagugat siya, pero Bongo, kung hindi nagkakamali, former boss niya si Bongo, di ba, sa Senate? Because there was a picture that I saw na nandun sa gilid, whispering, part ng Whisper Brigade sa Senate. Lalo na kapag napapalaban si Bongo, then may mga Whisper Brigade yan sa gilid. Pagka mahina yung senador, sa gilid yung pulpitong ginagamit para may bulong brigade. Pero kapag magaling, ay, protect dun sa gitna. Sila. Pag ready. he was not happy. No? Alam mo naman si Ombudsman, fiery yun. No? So kailangan ano tayo? Kailangan kung saan tayo dadali ng ebidensya tayo. And nagsisimula na kami ngayon. Okay. Thank you. Sino ba ang kanilang... Ops. Pero ngayon, ito naman yung reaction ni Boying sa interview ng bilyonaryo. Kasi sabi niyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. We will still pursue cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Discaya couple not to cooperate for now. What do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ nung nasa DOJ pa ako eh. Ayan So yung ginawa ng mga Discaya na ganyan, ginawa rin pala nila sa kanila. Sinabihan sila. Siguro meron nagsabi sa kanila na kapag hindi sigurado, siguro sa inyo na hindi talaga kasiguraduhan na kayo na ang state witness, atras. Diba? Because again, option is oust BBM. Diba? Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. Yun. And right there and then, they stop talking. Okay, so ganun din. Diba? May pinaghuhugutan kasi talaga yan na pag-asa. Kaya, ang lakas ng loob ng mga Discaya na hindi na makipag-cooperate. Na kung mag-tell all kami, magre-restitution pa, baka tong aming mga maidawit. Yung 4 na anak namin, pagpapatayin. Ipapatay. Pwede kong ganun yun, na may banta rin sa buhay nila. Kasi sila yung susi eh. Malaki sana ang pakinabang nila. Di ba? Ngayon, yan yung mga anak naman nila, pwede, pasok din po yan, yung buong pamilya niyan yan, pasok din ho yan sa Witness Protection Program. Basta kung ano yung naging direksyon ng witness protection sa kanila, ng programa, kung saan sila ilipat, i-relocate sila, magpamilya, kailangan lang nilang sumang-ayon, hindi na pwedeng ipagpilitan. Pasig pa rin kami. Bakuran nyo yung Pasig.
Pwede rin yun, depende sa agreement. Yun naman hindi naiisip ng mga Diskaya. Because they were actually protecting their wealth na hindi kami mag-early restitution na lang. Demandahin nyo man kami, pag iba na ang presidente, baka mabago pa yung takbo ng demanda. Baka kami pa maging bayani. Kung mapatalsik ng maaga si Marcos, mababaliwala ang lahat ng ito. Eh, yun ang nakikita ko rito eh. Kaya may pag-asa silang nakikita. Oh. Is protecting probably si SPG. Senator Bongo. Yeah. Well, you know, paulit-ulit sinasabi ng Pangulo na kahit sino yan, at kahit previous administration niya, wala siyang sisinuhin, wala siyang sasantuin. Lahat kailangan managot dito. At in fact, nag-usap na kami ni Ombudsman. Grabe talaga si Vince Lizon, ano? Kahit na former boss niya si Bongo, ang paninindigan niya, di ba? Kailangan papanagutin. Yun nga yung sa connection sa CLTG. Ang hirap naman po kasi talagang paniwalaan yun na wala kang kinalaman doon, tapos ganun kalaki yung nakuha nilang kontrata. Conflict of interest yun. Di ba? At kung talagang kung talagang binibigyang halaga ni Bongo at ng pamilya niya na hindi siya masira, di ba, dapat hindi na sila sumasali sa mga bidding sa gobyerno. Senador siya, mamimili sila ron. Di ba? Family business interest o yung pangalan mo. Kaya lang nga mukhang talagang talamak, nakasanayan talaga nun. Akala nila forever Duterte. Akala nila yung papalit kay Duterte magiging puppet nito. Di ba? Bulag lang na bibiging bulag at bingi na susunod-sunuran lang sa mga dikta ni Digong. Tapos poprotektahan yung mga sina Digong at yung mga kaalyado niya. Yun ang akala nila Remulla kagabi about this, and ngayon we are already working to look at the documents from the previous administration. No? Yun din naman ang mandate natin. No? From 2016 to 2025. No? Yun din ang mandate ng ICI. So, wala tayong sisinuhin dito. Can we say specifically you're looking at the documents that involve SPG, yung sa tatay niya na constructor? We are looking at connections between the Diskayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after namin, nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga Diskaya na hindi na sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. No? At nag-usap kami at meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw. Yun, kabahan na kayo. Sabi ni Manny Mina, kahit po sa palagay ko, hindi makipag-cooperate ang mga Diskaya, basta tama ang takbo ng investigation, mayayari at maipapakulong ang mga nagkasala. Basta kumuha ng mga ebidensya galing sa bangko. Tama. Diba? Maraming pwedeng magagamit na ebidensya. Kasi kahit naman sinabi ng Diskaya na si ganito binigyan namin, si ganito nang hingi, bigyan nyo ng patunay. Diba? Kailangan nyo lagyan pa ng ebidensya yan na tutugma doon. Hindi pwede salita nyo lang. Tandaan nyo, wala kayong credibility. Atarantado kayo, niloko nyo ang taong bayan ng ilang taon. Diba? Nagkamal kayo ng limpak-limpak na kayamanan. Paano namin kayo paniniwalaan na kayo yung nagsasabi ng katotohanan, kinakailangan may ebidensya dahil mas mainam pang magpalaya ng isang taong pinaghihinalaang gumawa ng masama kesa naman po doon sa magpakulong ka ng isang inosente dahil lamang nabanggit ang pangalan niya. Di ba? Kaya kinakailangan pa rin patunayan nila yun. Sabi ni attorney, pinapaasa pa rin ang mga Diskaya na ma-oust si PBBM. Ay, agree. Yun nga yung sinasabi ko Di ba? Kasi isang magandang tanong po yata talaga rito, sino ba naman kasi yung nagbigay sa kanila ng pag-asa? Di ba? Pero tingnan niyo muna reaction ni Bongo Magulo po yan. Magkakagulo po pag inilis po ang katotohanan. At nakikiusap lang po ako. Grabe katotohanan nito Hindi siya kasali.
Walang CLTG, Bongo, Diskaya, walang ganon. Magkakagulo raw pagka inilihis. Ang tanong, Bongo, ano yung katotohanan? Sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong Loko rin kasi si Boying. At daldal din ni Boying eh. tinatago at pinoproteksyonan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga... Kala ko disgrasya yung babanggitin niya dyan eh. Halatang halatang Maestro Paul. Di ba? Halatang yung emotion niya eh. Kaya finocus ko yung bibig niya, yung mukha niya rito eh. Para makita natin yung emotion niya. Paano niya sinabi yun? Yung pag-deny niya sa mga Diskaya. Tingnan niyo ha. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga Diskaya. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. Is po ang katotohanan. Magulo po yan. Magkakais po ang katotohanan. Kasi sa akin, I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po ang nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. And sabi ni Rizalina Nicolas, joint ventures nga sa Diskaya. Saka ang Diskaya ang naka-front. Yan. Hindi ang CLTG. Kaya ang lakas ng loob ni Bongo na mag-redesign siya kung family naka-front sa government. Diba? Mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? Yan, sabi ni attorney, sa umpisa pa lang, puro kasinungalingan ng mga Diskaya. Falsus in uno, falsus in omnibus. Ibig sabihin, mali ka na nga ron sa una, gano'n na rin sa kabuuan. Diba? Ibig sabihin, walang mapapaniwalaan sa inyo. With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Diskayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Diba? Yan ang yan ang reaction niya ron sa binanggit ni Boying Rimulya. Oo. Pero it's some kind of a strategy ni Boying Rimulya to para mapasuka. So yung kabuuan niyan, mapanood niyo naman. It was his press conference like 2 days ago ni Bongo. Napanood yan, naka-upload yan buo niyan. Ay,